Yo, what's up guys? Welcome back to Modi Homeboy TV. So, yun, kumusta po kayong lahat dyan? Sana po yung lahat ay nasa mabuting kalagayan. So, pagpasensyahan nyo na yung mga video ko ngayon, medyo short lang sila. Pero ito'y kapaki-pakinabang naman. So, yun po no. So, next video tutorial natin, wiring kung paano magkaroon ng dual thermostat setup. So, yun po no, marami nagre-request nito. Ito na po ang inaabangan nyo po kung paano gawin ang dual thermostat setup. So, salamat po sa lahat ng nag-request. Comment nyo po kung isa kayo sa comment down below kung isa kayo sa mga nag-request nito. Thank you po. So, yun. So, dual thermostat setup. So, ano ibig sabihin nito? Obviously, may dalawa tayong thermostat. So, dito, mostly ang ginagamit is main is STC1000 or kahit anong digital thermostat. Tapos backup natin is Wafer thermostat. Okay? So bakit ba ginagawa ito? Anong purpose? So ang purpose dito is just in case na pumalya ang STC1000 is meron pa rin tayong Wafer thermostat. Okay? And then pwede rin ginagawa ito para magkaroon tayo ng actual reading na nakikita base sa on and off cutoff ng Wafer thermostat. Yun po no. So yun po yung purpose para sa reliability ng ating incubator. So ang catch dito dapat is calibrated yung Wafer thermostat nyo with the STC1000. Kailangan same sila ng reading. Dapat nagka-cutoff itong Wafer thermostat base din sa cutoff ng STC1000. So calibration po dapat para sila. Okay? So paano ito i-wiring? Let's go. Una, meron tayong 220 volts na line 1, line 2 or yung red and black. Lagyan muna natin ng power or red line or line 1 itong ating Wafer thermostat. At ganoon din ang ating STC sa terminal 1 para sa power supply, at lagyan na rin natin yung heating nya, wire na natin number 6 no, at pati na rin itong fan. So sa sample na to ginawa natin always on yung fan, and then yung heater natin connect na natin yung line 2 nya or yung kulay black. Ganun din yung ating STC1000. So may power na dapat yan no, power supply 1 and 2 at yung ating fan. So ito yung catch up. So meron tayong switchable dual thermostat. Meron tayong switch dito. So ang gagawin nito, si-switch na kung ano yung gagamitin na magpapa power sa kanyang heater. Ganito yon. So yung common papunta sa isang terminal nitong ating toggle switch, at ganoon din naman yung heater ng ating STC papunta doon. Tapos yung pinakagitna is diretso sa ating heater. So pag sinwitch nyo to sa kanan or sa kaliwa, ang magagamit is yung STC1000. Pag naman sinwitch nyo sa kanan, ang aandar or magkocontrol sa heater is yung ating Wafer thermostat. Okay? Ang gandaan ng ganitong setup is, for example, kung gagamitin mo yung Wafer thermostat, naka-on pa rin ang ating STC1000. Meron pa rin tayong reading no. Nababasa pa rin natin kung ano yung temperature sa loob ng incubator. Ganon din naman kung masira man ang ating STC1000, makokontrol pa rin ang ating heater. Kung masira naman ang ating Wafer thermostat, pwede pa rin natin gamitin yung STC1000 para makontrol yung ating heater. Yun po ang purpose ng dual thermostat setup na switchable. Ayos ba yun? So kung may natutunan ka sa video na to, alam mo na, mag-subscribe ka lang sa aking channel kung hindi ka pa nakasubscribe, at paki-like na rin po ang aking video na to. Maraming salamat po. Bye bye!